Reaction by PH. Hello po, yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At meron na naman po tayong mga bagong pag-uusapan. At ito ay po patungkol kay Congressman Chihuahua. Yan. Di ba? At tapos kay Mayor Isko Moreno. Ayan. At sa taas naman po, mamaya ay ipapasok din po natin ng ito luma na ring video ni Inday Vice President Inday Sara, no? So panoorin po natin, no? Unahin muna natin yung kay Mayor Isko Moreno na may pinapatamaan siya. Alam niyo na kung sino 'yon, no? Na ngayon yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At yung pong nakapag-subscribe na sa ating channel, maraming salamat po, no? So wag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share din po, no? So sa ilalim po ng ating video, meron pong subscribe button doon. Click nyo lang po ang subscribe button para makapag subscribe at ano po tayo sa mga bago nating mga video at panoorin nyo po, no? So talakayin po natin yung kay Isko. Ayan, sabi niya sa kanyang sa Facebook account, nasa gobyerno ka. Ayan, sino kaya pinapatamaan niya? Nasa gobyerno ka, abogado ka. Nakita mo nang mali ang mga istruktura na nakatayo sa daanan ng tao. Ito mga, alam niyo po, yung mga pinag-iba ni Isko to, no? So, halos ito ay 90% na itinayo sa Kalakhang, Maynila kahit bawal. Mga barangay hall, police station, barangay outpost, yun po yung siguro may fire station pa. Nakita mo na. Maraming mali ng gawa noong nakaraang panahon na dapat na napatulungan ninyo unting-unting baklasin at mailipat sa tamang lugar. Ayun, di ba? So hindi ginagamit o bangketa na dinadaanan ng tao. Yan. Aminin man natin daw na mga tanga at bobo yung 90% na nagpatayo ng struktura. Sino kaya yun? Alam ko lagi pang nakalagay yung pangalan niya dyan, no? Pag nagpatayo, yung Chihuahua ba yun? Yun. Tapos yun, ano pa? Alam naman nilang bawal eh. Maraming nagtaka kung bakit ang isang matinong abogado na kagaya mo ay nagpatayo rin ng barangay hall sa maling lugar. Di ba? Wala eh. Talagang ganyan siguro. So, ayan po, no? Panuorin na po natin ang video ni Mayor Isko Moreno. Wag niyo pong bibitawan hanggang sa dulo, no? Panuorin natin, sandali lang naman to. Napanood po namin yung Facebook live niya na galit na galit. Parang hindi yung may Isko yung nakita namin kanina. Parang mayroon kayo in-inspection na isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukumpis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman,
Ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Oo. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod May pananagutan pa yun sa CGSO tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Ayan, patay tayo dyan. Congressman Chua, ayan. Patay na patay tayo dyan, no? Patay na yan. Siya mag-i-investigate sa sarili niya. Sarili, patay. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're... mamaya po pagkatapos ng bidyong ito, ipapakita po natin yung mga gamit na kinumpiska ni Mayor Isko, no? Ayan. Doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman. Si Secretary Bonoan po yun. Yan ang secretary ng DPWH sa sinasabi. Yun po ang nagbanggit doon po sa Senate Blue Ribbon Committee na sa investigasyon ng flood control, no? Gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaprobahan naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Ito mahirap sa mga politiko nating pulpul, no? Ba't ganun? Tayo mga mamamayan sumusunod sa batas. Kumukuha ka ng building permit pag nagpatayo ka ng bahay, di ba? Ba't sa kanila, building na nga, wala pang building permit? Ano ba yan, na? Parang nakakadismayado pag ganyan yung mga politikong binoto natin sa bayan natin. So, alam nyo na pag ganyan puro corruption. Diba? Alam naman nila, sa totoo lang, kung gumagawa ka ng tama, pag may connection ka, kahit na may connection ka o wala, pag gumagawa ka ng tama, walang mali sa mga papel mo, ma-approve yan. Diba? Pero kung ganun, halimbawa, building, siyempre, kung walang permit, paano inspeksyonan ng city engineer yan? Ang city engineer, puro check-check na lang.
siguro may kasalanan din ng city engineer eh. Kasi ang mangyayari dyan, sa mga, halimbawa, yung mga bahay na nagpapatayo, pag hindi kumukuha ng permit po yan, sa kaalaman ko, umiikot po ang mga city engineer at nag-inspection sa lahat po ng ginagawa nilang mga bahay o building. Kaya nga po may building permit. Ngayon, kung wala kayong building permit, obligado po kayong kumuha ng building permit kahit na ongoing pa po ang inyong pinapagawa. O kahit ano po yan, kahit building o bahay. Pero mas maganda na po, bago kayo gumawa ng bahay, kumuha muna kayo ng building permit. Kasi po, pahihirapan kayo po ng mga munisipyo. Pag alam nila nakatayo ng konti yung bahay, nasa kalagitnaan ka, gigipitin ka po siyempre. Kahit paano po, alam nyo naman sigurado yun. Pahihirapan kayo na makakuha na ng building permit dahil ang bahay nyo nasa kalagitnaan na nakatayo na. So mas maganda po sa inyo kung gusto nyo magpatayo ng building o bahay, unahin nyo muna yung building permit bago kayo magpagawa ng bahay. Kaya ganun po dapat. Hindi yung porke malakas ka, huwag ka kukuha ng building permit. Hindi tama yun. Kasi po kung wala pong nag-check dyan, di ba? Yung mga sa engineering po ng munisipyo dyan. Siyempre dapat chine-check nyo yan. Paano kaya kung isama kayo dyan sa mga aligasyon ni Mayor, di ba? Pwede kayong maakusa din, di ba? Anyway, tapusin muna natin si Mayor Isko, no? Sa kanyang video. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. Yan abogado ka Yan, tina-challenge ka na ng mayor ng Maynila. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Yun nga sinasabi ko. Pwede magpatayo ng building na walang building permit. Pag nahuli ka, yari ka. Ganun lang po yun. Sila, siyempre, meron silang nakaupo sa pwesto, kaya ayaw nilang kumuha ng building permit. Ganun lang yun, di ba? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Yun ang maganda. Tama-tama. Imbestigahan nila ang mga kasama nilang congressman. Paano niya imbestigahan yun? Quadcom. Totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? Naku. He is a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Parang hirap sagutin yan. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda eh. Birin mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor, Nino, ni congressman.
O dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya ngayon nilock namin yung at pinakakasuhan namin. O ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. Or you tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno Tama. sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. They can investigate who they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. So ayan po, napanood po natin ang video ni Isko Moreno patungkol sa mga government o mga sa kanyang mga binasura o ginibang mga infrastruktura. Ayan, pati na yung mga mareremata, mga gamit pang construction. Ipapakita po natin, no? Tangina, bakit pa nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Hello? Lahat to kumpiskay nyo. Walang permisi ang property to ng city. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Tangin ng mga congressman yan. Ito po yun mga kababayan, confiscate po ito lahat na nandito. Ayan, so binisita po ito ni ngayong araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Yan, mga illegal. So
So tara, sama natin si Yomi. Ay, pinagkakaguluhan si Yomi. Takbo na, tama. At gayon po, pagkatapos po ng video to, isusunod po natin ito kay Inday Sara Duterte, no? So para panoorin po natin kung ano naman po ang para sa kanya. Pero ito po, palagay ko na panood niyo na rin. Ulitin ko lang siguro para maano niyo po. Ito po kasi yung sa sinasabi ni Vice President sa Inday Sara, patungkol po yung sa budget para sa DepEd. So, lumabas umano na ang budget ng Pilipinas, no? Ay kontrolado ni na Congressman Saldico at House Speaker Martin Romualdez, no? So, yun. Nagulat anya mga opisyal dahil may mga lumapit na miyembro ng Kamara na humingi ng bahagi mula sa 5 bilyong pondo ng nakalaan na classroom construction. At binanggit nito ni Vice President Inday Sara na ang proposal budget ay 5 billion sa DepEd para sa mga classroom construction, pero ang meron dalawang congressman lumapit, paglabas daw sa GAA, sa budget ng GAA, naging 15 billion. Samantalang sa proposal, 5 billion. So, paano yun? Naging 15 billion. So, nasan yun na yung 10 billion? Yan, nawawala po, no? Pero anyway, panoorin po na natin ng video po ni Inday, no? Vice President Sara. Medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Yung po sinasabi niya pong budget na yan, yung proposal, para do sa budget lumabas sa GAA para sa 2023, no? Hingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. So, yun po, no? So, 10 billion na lang po, nahiya pa. Dahil una, 15 billion, naging 10 billion. So, yun po, no? Ang laki ng 5 billion. Samantalang sa impeachment, 125 million ang inahabol nila. Tapos ito, yung 125 million, ito po ay confidential fund, no? Ito po hindi natin alam kung saan ginamit dahil confidential fund. Tsaka sinabi po ito ng COA na wala problema yun sa kanyang sa COA
Wala, clear po si Inday Sara. No? Told yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. Oo. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Tumawad pa, no? At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretsyo, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the
the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? So yan po yun, SunWest Corporation ay lumutang sa kaso at kontrobersya, no? Ito po ay isang pag-aari ng kilalang si Saldico, no? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. So, yun po, no? Ibig sabihin, yan. Pinagbantay po ng sinong bumoto sa mga congressman na yan. Bakit siyang inappoint bilang taga-hawak ng pera ng kaban ng bayan, no? So, yun po ang malaking problema. So, ito po, konti na lang po ito. Ang video to di na natin tatapusin. So yung gusto po mag-comment, mag-like, mag-share, comment na lang po kayo sa ating channel kung ano pong masasabi nyo sa mga ating video kay Inday Sara Duterte, ayan po, at kay Mayor Esco Moreno, no? So ngayon po, ako po yung nagpapasalamat at pinanood nyo po ang video hanggang dulo. So maraming salamat po. God bless.